Mga kaboses, mga babayan, welcome po dito sa ating YouTube channel. At for today's episode, mga kaboses, mga babayan, ito, magandang pag-usapan po ito ngayon kasi napapanahon po. Grabe po yung nangyari doon po sa Tacloban, ano po mga kaboses, mga babayan, yung shooting incident. Ha? Mantakin niyo po ito, sa galing po sa paaralan po, sa loob po ng paaralan po mismo ng San Jose National High School, mga kaboses, mga babayan. Tatlo po, tatlong bata po ang patay sa loob ng paaralan, mga kaboses, mga kababayan. At alam niyo ba ang suspect? Ha? Puro po mga minor de edad. Ha? Mga minor de edad po lahat, mga kaboses, mga kababayan. 14 at isang 15. Ano po? Tatlong estudyante ang patay, 7 po ang sugatan, mga kaboses, mga kababayan. Imagine, pinagbabaril po, mga kaboses, mga kababayan, doon po sa loob ng paaralan. Nito nga dalawang suspect, mga kaboses, mga babayan. Dahil raw po, sabi po, bullying raw ayon sa pulis, mga kaboses, mga babayan. Dahil po, grudge daw po dahil sa pang-aapi. Based po doon sa lumabas po, mga kaboses, mga babayan, na investigation ng ating pong pulisya. Pero, nako, grabe ito Grabe yung pagpatay na ginawa po nila, mga kaboses, mga babayan. Mayroon na pong mga utak yan, Nagdedepende din po sa discernment nila, no, na pumatay talaga, mga kaboses. Pero parang target talaga nila, ano po, na pumatay. Kaya po ngayon, muling napukaw po ito pong usapin hinggil po sa Juvenile Justice and Welfare Act na kailangan na pong amyendahan. Ito po'y sinusulong, mga kaboses, mga kababayan, ni Senator Robin Padilla. Sabi nga po niya, ano pa po bang hinihintay ng mga kasamahan natin, Senador? Kayo po, mga kaboses, mga babayan, ano po yung reaksyon, opinion po ninyo regarding po dito? Nararapat na po ba talaga na iprioridad ito pong pagpapababa po ng criminal liability, mga kaboses, from 15 to 10 years old, mga kaboses, mga babayan? Ano po? Kasi yung 15 and 1 day pataas, mapafailan na po yun ng di ba? Mapafailan na po yun, mga kaboses, mga babayan, ng case, no? Regular. Pero ito pong pababa, mga kaboses, mga babayan, gagaya po ng mga minor de edad ngayon na nai-involve po sa crime, parang wala na pong takot, no, na gumawa po ng crime, mga kaboses, mga babayan. Yan pong himay natin ngayon pong araw. Ito pong positive at syempre, pakikinggan rin natin yung negatibo, mga kaboses, mga babayan, regarding dito. But magre-react tayo dito ngayon habang nagkaklase yun, mga kaboses, mga babayan. Grabe talaga. Nakita ko po yung video, pero wag na po nating i-play kasi po, alam po natin na grabe na po yung videos doon sa social media at grabe na po yung trauma, no? At grabe ang trigger noon, mga kaboses, mga babayan, kasi napakarami po mga video footages. Meron pa nga yung isang footage na nasugatan pa yung isang estudyante, mga kaboses, mga babayan. Ayon po dito sa post ng Batas PH, Senator Robin Padilla once again pushed for the passage of his proposed measure seeking to amend the Juvenile Justice and Welfare Act. Padilla is advocating for the lowering of the minimum wage of criminal liability to 10 years old for those involved in heinous crimes. Ito, multiple talaga ito, mga kaboses, mga babayan. Grabe, multiple murder. The senator renewed his call following the shooting incident at San Jose National High School in Tacloban on Monday, June 22, which left 3 people dead. At mga estudyante po ito, mga kaboses, mga kababayan. So, sabi po niya sa kanya pong pahayag, maraming salamat nga po pala sa pagpasa ng waling-waling na co-author po ako. Inshallah, ay maging ganyan din po kabilis ang pagtugon sa panukala ko para naman sa kaligtasan ng kabataan at ang taong bayan. Naku po, talagang malaking debate po ito dyan, mga kaboses, kasi yung majority ngayon, sila po yung, andyan po yung author, no, ng Juvenile Justice, andyan po si Kiko, na magaling. Mga kaboses, mga kababayan. Andyan po yung mga senador, kagaya po na Rizon Tibero sa talagang human rights. But ganito, napakarami na po mga biktima ng nito pong mga minor, mga kaboses, mga kababayan. Yung iba nga, yung mga minor, ay ginagamit yung pagiging minor nila kasi alam nila, mga kaboses, mga kababayan, hindi po sila
mahatulan ng kaso. Maliban na lang po sa mga batas, kaya 15 in one day, yan po, mapapaila na po yan ng case. Pero yung mga below 15 ay hindi po mga kaboses mga kababayan. Kagaya po nito isa nito. No? So, ito pong panukala ni Senator Padilla, ibaba ang minimum age of criminal liability mula 15 years old hanggang 10 years old. Mga kabos, mga bayan, ang kasangkot po rito is heinous crimes, mamamatay tao, rape at iba pa po. Babaguhin po ang Republic Act 9344. Yung kasalukuyang batas po natin sa RA 9344 Section 6, ang mga batang wala pang 15 taong gulang ay hindi maaaring managot sa krimen. Exempt po sa criminal liability, mga kaboses, mga bayan. Pero meron pong accountability ang parents ito at iha-house po sila sa rehabilitation. Pero yun rin pong problema May rehabilitation po tayo, kulang po suporta. Kaya po marami po ngayon dyan, mga kaboses, mga babayan, nakikita po natin na lumalabas pa rin yung mga bata, di ba? Nakakalabas, mga kaboses, mga kababayan. At yun, pagkaedad na po nila, ganun pa rin kasi kriminal na yung mind nila, mga kaboses, mga kababayan. Ito pa, RA 10630, yan po yung mga batas. Nagdagdag po ng interventions programs ngunit hindi po binago ang edad. UN Convention on the Rights of the Child at yung konstitusyon po, mga kaboses, mga kababayan, sa Article 15 ng Estado ay may obligasyong pangalagaan ng mga kabataan. So sa argumento po ni Padilla, ang mga krimen ng kabataan ngayon ay tumitindi. Ang kasulukuyang batas ay nagbibigay po ng libreng pass raw po sa mga batang kriminal. So kailangan na po ng mas malakas na deterrent. Ayun po mga kaboses, mga kababayan, may support po tayo dyan. Kasi po lumabas po pala na ngayong Hunyo lamang po, 3 sunod-sunod po mga kaboses, mga kababayan, ang insidente sa loob po ng paaralan. Noong June 16 doon po sa General Trias, Cavite. 7 pong estudyante ang injured dahil po inatake po ng kutsilyo ng kanila pong schoolmate. Noon pong June 19 naman po, grade 11 student, mga kabos, mga babayan, talaga pong sinaksak ng schoolmate rin po nila. So grabe po talaga. At ngayon po, ito ang grabe. Kasi sa huling report pala, nasa 13 yung injured, 3 yung patay, mga kaboses, mga kababayan. 2 ang suspect. At yung mga baril pa na ginamit ay galing raw po sa issue. Yung isa ay issue po ng PNP. Yan po yung dapat imbestigahan rin, mga kaboses, mga babayan. At yung isa po ay allegedly galing daw po security guard. No? Mga kaboses, mga kababayan. So, ito ngayon, mga kaboses, kasi importante po na talakayin natin rin po yung purpose ng Juvenile Justice and Welfare Act. Mga kaboses, sinasabi po nila na hindi daw po problema yung edad. Mga kaboses, ang problema raw po ng una kasi kung bakit raw po, mga kaboses, mga babayan, nagkaroon po ito ng baril sa loob po ng paaralan. Nasaan raw po yung security guard? Mga kaboses, mga babayan, sinasabi po ng mga pro talaga, mga kaboses, mga babayan, sa juvenile justice na ang solusyon po ay hindi daw po kulungin ang mga bata, kundi ayusin po itong issue ng bullying, kahirapan at kawalan ng suporta sa mental health. Yung RA 9344 naman po, mga kabos, mga babayan, depekto na po ng kawalan ng implementasyon ng intervention programs. At sinabi po ng iba na wag po gamitin na political agenda, mga kaboses, mga kababayan. Ito pong nangyari sa Tacloban. So magre-react po tayo dyan. Kasi po, alarming na po mga bata na po yung involved dito, mga kaboses, mga kababayan. At hindi na po ito joke. Hindi po ito ordinaryong krimen, mga kaboses, mga babayan. Kung yan po yung sinusulong nila, ni Nakiko, at kung sino-sino pa, ipakita nila. Magsagawa sila ng mga kaboses, mga kababayan, ng mga programa na paano po talagang malayo yung mga estudyante kasi hindi na po ito parang isolated, kumbaga, mga kaboses, kasi napakarami na pong cases At wala pong nabibigyan ng justice doon sa victim. Lugi po yung mga biktima. Kasi nga, hindi pwedeng i-convict, no? Hindi pwedeng patawan ng kriminal na kaso, mga kaboses, mga babae. So parang naging unfair din doon sa pamilya, mga kaboses, mga babae ng mga biktima. Ano po? Ina-acknowledge po natin, yun pong sinasabi po nila na kailangan pa po ng suporta sa mental health. Yes po. Pero nasan ngayon yung programa ng gobyerno?
Andyan kayo sa gobyerno di ba? Nasaan yung mga implementasyon, intervention program sa ginawa ninyong batas? E di kung sana kung tama yan, mga kaboss, mga bayan, edi sana wala sanang mangyayaring o wala sana magiging kriminal na mga bata ngayon. Di ba? Mga kaboses, mga babayan. So, ang purpose nito ngayon, mga kaboses, is agarang aksyon. Kasi ang nangyayari na po, dahil po sa kapabayaan, mga kaboses, mga babayan, at dahil po sa ito nga pong wala pong criminal liability, ito pong mga minors, nangyayari po, ginagawa po nilang passes Ano po mga kaboses? Ginagawa po nilang lisensya para gumawa ng krimen. Mga kaboses, mga kababayan. At dahil po yan sa kapabayaan po ng ating gobyerno, mga kaboses, may batas nga, hindi naman sinuportahan. Kasi kung mabuti ang batas na yan, mga kaboses, mga kababayan, wala sana mga bata ngayon na magiging kriminal. Pero hindi, nagiging negative siya dahil po sa kapabayaan, mga kaboses. Kaya po lumilitaw, marami po ngayon, mga kaboses, mga kababayan, na mga pananaw na lumabas, na kailangan po, mga kaboses, mga kababayan, na patawan po ng criminal liability pababa mula sa 10 years old, mga kaboses, mga babae. 10 years old pataas, mga kaboses. So kayo po, ano po yung reaksyon po ninyo, opinion at suhestyon? Dapat na ba, no? Na talaga pong aksyonan ang pag-amyenda ng Juvenile Justice and Welfare Act, mga kaboses, mga kababayan. Kayo po, ano po yung reaksyon po ninyo, opinion at suhestyon? Paki-comment niyo po sa ating comment section. Maraming salamat po, mga kaboses, mga kababayan, sa inyong pakikinig. Dito po sa ating programa, mga kaboses, mga kababayan, sa ating YouTube channel sa Standpoint Analysis. Abangan ko po, mga kaboses, yun pong inyong mga komento, reaksyon at opinion dyan po sa comment section. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaboses, mga kababayan. Ako po si Kaboses Wins at ito pong Standpoint Analysis.